pong lahat mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intentions sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Vicky Ilagan and family, Gutierrez and Parelia family, Rolly and Celia Sigara and family, Williams and Pedro family, Vicky Dagani and family, Cora Swintel and family, Henry Biscocho, Manguera family, mga Liman and Yas family, Villanino family, Rodel and Mary Medinilla and family, Velasco and Vargas family, Gilbert and Peng Malilang and family, Gina, Rowell, and Gay Malilang Ribadenera and family, Engineer and Mrs. Alvin and Nining Chan and family, Congressman Lord Alan Velasco, and special intentions of Mangana and Reyes family. For the safety of doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and lay persons all over the world. For birthday blessings of Ben Santos, Isabelo Cama Jr., Rolando Baroga, Dr. Joey Panganiban, Luti Reblesa, Father Anthony Reyes, Christine Hans Pepina, Carmen Saher, Isaiah Nathan Ailon, Christian Renel Lantin, Johanna Marie Balmonte, and Nicole Sumelia. For healing of Dennis Semanya, Rosemary Olivar, John Magpuro, Father Kid Calao, Maribel Isaac, Adrian Joseph Beran, John San Pedro, Joseph Wilfredo Sigiliano, Monchito Quindosa, Erwin Chua Reyes, Genevieve Beran, Maria Caterina Ann Beran, Teres Villicor, Lena Alcantara, Yufila Quindosa, Idel Saher, and Norman Beran. For the eternal repose of the souls of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Tindo Maralit FSC, Glenn Moore de la Cruz, Sister Maria Bernardita Hatarain RVM. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo,
Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kaming nagsisipagbagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos at ang pagkabuhay ng aming manunubos ay maipagdiwang naming mataos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto na roon at nagpapakasama. Pinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at inahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, nilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon, "Huwag po. Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo ng mga Israelita inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanilang habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoon, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis ng gintong baka, matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang kanilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoon, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya ay tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoon, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila ay lipulin pagdaka. Agad nadubulog sa puon si Moises na magitan siya, at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoon, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili,
Huwag ninyong tanggapin, ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan na nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo ay magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad din nyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa isang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa setting ng korte, o halimbawa sa hearing ng isang kaso sa loob ng trial court, mahalaga na sa doon sa testigo, yung sa nakaharap na testigo, doon sa yung nakatayo sa unahan o nakaupo pala sa unahan, mahalaga doon sa testigo na personal niyang nasaksihan yung bagay na kanyang itetestify. At ikalawa, dapat siya'y aktwal na nandoon sa pinangyarihan nung kanyang tetestiguhan. Bakit? Kasi kung wala ang dalawang ito, kung wala siyang personal na alam doon sa nangyari, at hindi siya mismong aktwal na nakita yung pangyayari, ay di po baga, ang tanong ay paano siya paniniwalaan? Halimbawa, yung nag-interpolate na abogado, at nung ang tawag doon ay, yung nagaganon, judge. So, paano paniniwalaan ng kanyang testimonya kung wala yung dalawang elemento na yon doon sa kanyang salaysay, doon sa kanyang testimonya? So, mahalaga na para maging kapanipaniwala ang testimonya ng isang testigo, ay yun nga, una, personal niyang alam, at ikalawa, personal niyang naranasan yung pangyari o nakita. Binanggit ko pa ito sapagkat ito yung isang bagay na paalala sa atin ng Ebanghelyo na kung talagang tayo ay tunay na mga saksi sa ating Panginoong Hesus, ay di dapat una, personal natin siyang kilala sa buhay natin, at ikalawa, aktwal na nating naranasan ang kanyang presensya sa ating buhay. Sapagkat sa tingin ko, kung wala itong dalawang ito, sabihin man nating tayo ay saksi ng ating Panginoon, lalabas at lalabas yung totoo sa ating kilos at gawa, sa ating pamumuhay. Kaya itong katotohanan ito ay nag-aanyaya sa atin o nagpapaalaala, kumbaga, na balikan yung ating ugnayan sa Kanya. Kamusta na ang ating relationship sa ating Panginoon? Kasi sabi ko nga yung ugnayan natin sa Diyos, yung ugnayan natin sa ating Panginoong Hesus, kung ito'y totoo, ay makikita ito sa ating pamumuhay. Una, sa amin ng mga pare, ang tawag sa amin sa theology, alter Christus. Yan, mga
mga other Christ. So, ibig sabihin, bilang pare kami yung presensya ni Kristo sa mga tao. Kaya ang tanong sa buhay namin mga pare, ay totoo naman kaya? Sa aming kilos, sa aming salita, sa aming paglilingkod, sa aming pakikipamumuhay sa mga tao, nagiging totoo naman kaya kami doon sa pagiging other Christ o presensya ni Kristo sa aming buhay. Kaya ito ay magandang paalaala din sa aming mga pare o sa aking buhay, personal bilang isang pare. Na sana ay nagiging totoo akong saksi sa buhay ni Kristo. At ganun din sa atin bilang mga lingkod ng simbahan. Somehow, kung kami mga pare ay naglilingkod, kayo din ikarugtong o baga ay extension ng presensya namin sa mga tao. Kaya bilang naglilingkod sa simbahan, o bilang Kristiyano, wag na natin sabihin yung bilang lingkod. Yung bilang Kristiyano na lamang. Kasi yung tatak ng pagiging Kristiyano ay taglay natin ang pangalan ni Kristo. Kaya dapat, yung buhay natin bilang Kristiyano ay kamukha dapat ng buhay ni Kristo. Kaya muli yung paalaala, balikan natin yung ating ugnayan sa ating Panginoon. Lalo tigit sa ating buhay ng mga naglilingkod. Na sana ay sa ating paglilingkod, sa ating pagiging Kristiyano, makita yung pagiging tunay na saksi natin sa Kanya. At kung ganito yung ating uri ng pamumuhay bilang Kristiyano na tayo tunay na mga saksi, dalawang bagay po yung sa palagay ko, sa tingin ko parang biyaya sa atin eh. Yung una ay, sabi ko nga, yung binanggit ko na rin kanina, makikita sa buhay natin, hindi man tayo maging sikat, kumbaga, sa komunidad, pero sa pamamagitan ng ating simpleng mamumuhay, makikita ng mga tao si Kristo sa ating buhay. At ikalawa, kung tayo tunay na saksi ni Kristo, hindi tayo maghahangad kailanman ng papuri ng mundo. Hindi tayo maghahangad kailanman ng pagkilala ng tao sa bawat ginagawa natin, sa ministeryo natin, sa trabaho natin, sa gawain natin kung saan pa man. Hindi natin nahangarin ng parangal ng mundo at ng tao. Pagkos ang ating hahangarin ay ang parangal ng Diyos. Hindi man nakikita ng maraming tao ang ating ginagawa, pero sigurado ako, sa mata ng Diyos, kita niya lahat. At magiging kapuri-puri tayo sa Kanyang paningin at sa Kanyang harapan. So mga kapatid, muli, yung paalaala at hamon, pagbabalik sa ating ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Kupin sa pag-ibig. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Sa kapurihin at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami naway dalisayin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat, ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipatawad mo sa amin. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang mo ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpalaya sa amin sa kasalanan upang ang dinadala namin sa budhi ay gumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasan lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasanan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Hesukristo ang Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.